Ayos na. Anong dating ha? Maganda umatak. Oo. Oh, di ba? So yung mga boss, yung issue ng motor ni tatay, sobrang lakas sa gasolina, halos nagmumubog. So nakita nyo sa unang video, pinihit natin, naka halos 1/4 lang siya. So tinama natin yung mga ganitong mga smash, Shogun, isa't kalahati po yung kanyang air screw. Kumusta yung gas tay? Tumipid ba? Ay, tumipid. Mga padreng, kung taga-Bataan lamang po kayo at nais nyo magpagawa, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop sa Pulo Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po ako mismo. Pwede nyo rin po akong message sa aking Facebook page para mapag-usapan natin yan. Sa kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel, Suzuki Shogun 125. Ang issue ng motor ni boss, nag-o-overflow. Bukod sa overflow, napakalakas, kumain ng gasolina daw. So pinagawa niya na to sa Bulacan. So hindi rin natino hanggang sa nagawin na naman si Tatang dito sa Bataan. Taga rito siya talaga. Interview natin si Tatang kung ano yung sakit ng kanyang motor. Ano yung sakit nito, Tang? Ay, talagang malakas kumain ng gasolina. Malakas kumain sa gasolina, bukod doon Nag-overflow. malakas mag-overflow. Baka pag nag-start ako spark lagi, baka magliyag. Oo nga. So yun ang inaalala ni Tatang, napakalakas mag-overflow. So syempre pag ganon, pwedeng magliyab yung motor. So imbis na tulo lang yung problema, pag nasunog yan, buong motor. Kaya naman sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo mga padreng, step by step, para matumbok natin kung bakit nga ba napakalakas sa gas nitong motor na ito. So ang una lang natin gagawin dyan, syempre tanggalin natin yung flarings para ma-expose natin yung kanyang makina. So yung sa overflow, magpapalit tayo ng repair kit. So kalimitan yung float valve, marami tayong video niyan, nagkakagasgas na yon. So yun yung pinapalitan natin dyan. So yan, bumili na si Tatang dahil bago pa lang siya magpagawa, sinabi niya na nag-overflow at pinabilhan na natin siya ng repair kit. So tanggalin na muna natin yung kanyang spark plug sapagkat dito makikita natin kung kondisyon pa ba yung kanyang spark plug. Depende sa itsura. Siyempre makikita natin kung pudpud na yung center electrode, yung tip niya sa ibabaw. So siyempre pag napudpud dyan, automatic yan, humihina na rin yung kuryente niyan mga boss. Sa itsura pa lang malalaman na natin sa itsura ng bago tsaka ng luma. Ito sa pagkakataong ito, pudpud na yung kanyang spark plug. So cost po yan ng malakas sa gasolina pag yung spark plug natin wala na sa kondisyon, hindi niya na totally na burn yung gasolina. So hindi siya, kumbaga hindi kompleto yung kanyang power sapagkat nagbubuga siya ng carbon monoxide dahil kumbaga hindi luto yung sunog. So tinatapon lang, so nasasayang. So yan, papalitan na natin yan mga boss. So ito yung bago mga boss. So tingnan nyo yung itsura, napakaganda kaysa dun sa lumang na pudpud na. NGK nga pala yung gamit ko dyan. So kakasana muna natin yan. So tanggalin na muna natin yung kanyang air cleaner. So yan, ito yung kanyang float valve. So ito yung papalitan natin. Ang cause ng overflow dahil dito napupudpud po siya. So yan ang kalimitan pinapalitan. So ayan, napalitan natin. So itong hawak natin, yan yung luma. So nagkakabewang po kasi ang kung bakit cause yan ng overflow. So yan, pwede na natin ibalik yan. So mamaya i-check natin to yung kanyang air screw kung nasa tamang pihit po yan. So yung airbox niya na-check ko na, cause din ng malakas sa gas. Kung madumi po yan, so malinis naman yon. So ibig sabihin dito na lang tayo magpo-focus mamaya sa kanyang air screw. Pag mali po yung pihit niyan, pagpakanan po kasi ang palakas, pagpakaliwa naman pahina ng gasolina. So kalimitan yung mga ganitong carburetor, yung optimal po niyan is 1.5 turns. So mamaya papaanda rin natin, bibilangin natin yan kung ano yung naka-install dyan. Pag ang pihit po niyan sobra sa kanan, sigurado malakas sa gas talaga yan. So yung mga padreng, naikabit na natin, napalitan na natin ng float valve. Ngayon, tong kanyang air screw, bibilangin natin kung ilan. Pitin natin ng pakanan. Habang kumakanan po yan,
lumalakas po sa gasolina. Kalimitan ng mga ganito 1.5 lang siya. So pihitin natin. So yung mga boss na pihit natin, halos 1/4 lang siya. So balik natin sa 1/4. Pansinin natin yung andar ng 1/4. Paki-start mo, ay paki-clutch mo. On. O, tingnan nyo po yung andar, oh. So, ayan po siya. 1/4 lang yung naka-install sa kanyang air screw. So, ang gawin natin, pihitin natin ng pakaliwa. Gagawin natin isa't kalate. Check natin yung minor kung tataas. Pag tumaas yung minor, ibig sabihin, okay yung kanyang air screw at gumagana. So, ayan, naka 1/4. Sagad na muna natin. Kalate. Isa. Ayan o, tumaas o. Isa't kalate. Ayan o, tumaas yung kanyang minor. So, kalimitan pag ganito, isa't kalate. So, ang nakita ko rito, naka-install sa kanya, 1/4 lang. Habang lumuluwag kasi yan, tumitipid po yan sa gasolina. Pangalawa, yung spark plug niya, palitin na siya. So ayan, itama na natin. Pwede na nating ibalik yung kanyang clearings. So try natin gamitin. So ngayon, kakabit na natin yan. Si boss, i-update ko kayo. Tatanungin natin kung titipid ba yung motor sa ginawa natin. Ayos na. Anong dating Ha? Maganda umatak. Oo. Oh, 'di ba? So yung mga boss, yung issue ng motor ni Tatay, sobrang lakas sa gasolina, halos nagmumubog. So nakita nyo sa unang video, pinihit natin, naka halos 1/4 lang siya. So tinama natin yung mga ganitong mga smash, Shogun, isa't kalahati po yung kanyang air screw. Kumusta yung gas, Tay? Tumipid ba? Ay, tumipid. Oh, yan si Tatay. Kasi si Padre Ngeli talaga. Oh, nakita yan si Tatay. Ayan. Ngayon lang ako nakaka-encounter ng ganito mekaniko. Pero maganda na yung acceleration, Tay. The best. Ayan si Tatay Dayo from Mabuco, Hermosa, Bataan. Oh, shout out kay Tata Bod. Siya yung nag-recommend na kay Tatang. Mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.